Sa Anonas, Quezon City nagtatrabaho ang call center agent na si Leona Magalona. Mula Litex, nakakatatlong sakay siya. Pero dahil gabi ang pasok, hindi siya umaabot minsan sa MRT at LRT. Kaya ang bagsak niya, jeep o bus. May time po na na-experience ko na 5 tao sila sa loob ng bus. May tinatry silang hold upin ng cellphone. So kahit ako, ayoko na sana mag-jeep or mag-bus. Matagal nang ganito ang sitwasyon ng mga nagtatrabaho sa call center na baliktad ang oras ng pasok. Kaya panukala ng House Committee on Metro Manila Development, palawigin ang operating hours ng MRT at LRT hanggang hating gabi. Sa ngayon kasi hanggang alas 10 lang ng gabi ang MRT at 10:15 naman ang LRT. Bukas naman ang Department of Transportation sa panukala, pero paliwanag nila, mahihirapan itong ipatupad agad sa MRT3. Yung relays ng tren natin ay papalitan lahat. So 17 kilometers, imagine pwede lang po kami magpalit sa gabi. So kung hahabaan pa po natin yung oras ng pagtakbo ng MRT3 ay baka mas lalong matagalan yung 26 months nating rehabilitation. Pag-aaralan naman kung pwede ito sa LRT 1 at 2. Depende rin daw kasi ito sa dami ng mga pasahero. Sa LRT2, nasubukan po natin yan noong 2016. Sinubukan po natin na palawigin yung operating hours natin hanggang 11 ng gabi. At base dun sa datos noong 2016 ay hindi masyado marami yung itinaas na ridership. Ayon naman sa mga commuter, nag-extend na ngayon ang traffic kaya dapat sumabay na rin ang MRT at LRT. May 10 na sobrang late ako nakakauwi dahil nga sa sobrang traffic sa EDSA. Kung may extend ang MRT schedule, mas maraming tao ang makakauwi on time sa kanilang mga bahay. Desidido naman ang House Committee on Metro Manila Development na gamitin ang kapangyarihan ng Kamara para isulong ang panukalang pagpapalawig ng operating hours ng MRT at LRT. Zen Hernandez, ABS-CBN News.